nagbabalik na naman tayo sa lesson natin. At ang lesson natin for today is the last step or the last function of management, which is controlling. Okay, pag sinabi natin controlling, ito yung, kumbaga nagbe-measure ka na ng results, nagsusustain ka na ng operations, at the same time, ini-investigate mo na whether the planning was successful, whether the steps are successful, and syempre magi-start ka talaga kasi sa planning eh. So, ibig sabihin nun, pag pumalpak sa dulo, pumalpak sa bandang controlling, ibig sabihin may mali talaga sa planning. Okay? So, dapat, kapag nag-start ka ng functions of management, planning pa lang, dapat mini-make sure mo na ito ay correct, accurate, at alam mo talaga na ginamitan mo ng mga strategical strategy or ways or mga maaayos at talagang nag-data gathering ka para, nag-gather ka ng data para sabihin na lang natin na maayos din yung magiging outcome ng steps niya at yung flow ng steps niya up to the last step, which is the controlling. Okay. Ano nga ba ang controlling? Sabi niya dito, controlling sometimes referred to as the terminal management function or takes place after other functions have been completed. Ibig sabihin nun, complete na yung steps mo, the 4 steps or the 4 functions, at yung controlling, yan na yung terminal. Terminal, ibig sabihin nun, dyan na natin makikita kung papasa ba tayo or hindi. Dyan na natin sasalain kung talagang maayos ba yung naging outcome nung pagsunod mo sa functions of management or hindi. Okay. Controlling investigates whether planning was successful. Sabi ko nga kanina, di ba? Iimbestigahan niya whether planning successful. Kasi nga, once na may mali, ibig sabihin, back to zero ka. Babalik ka sa planning, the first step. Babalik ka doon sa pinakaumpisa. Hahalukatin mo doon kung ano at saan ka nagkamali. Kasi tayo naman kasi sa personal life natin, 'di ba? Ang unang gagawin mo is to plot before ka mag-plot ng twist, 'di ba? Before ka mag-plot ng isang role or ng isang character or ng isang twist, ang unang-unang mong gagawin is magpaplano ka kung ano ba yung magiging character nito. Sino ba ang gaganap dito? Sino ba ang mag-accomplish nito? At sino-sino ba ang makakasama para ma-accomplish itong task na to? Now, dun sa planning pa lang, maaaring dun sa planning ay pumalpak ka under leading. Kahit sabihin na lang natin na pumalpak ka dun sa leading or doon sa doon pa lang sa organizing, still, ang pagkakamali ay nasa una. Pinakauna. Nasa dulo lang ang pagsisisi. Okay? Nasa dulo lang ang pagsisisi kasi hindi mo naman makikita kung mali hanggat hindi ka napupunta sa dulo. Hanggat hindi ka napupunta dun sa last step. Makikita mo lang ang mali kapag narating mo na yung last step at babalik ka sa umpisa para ayusin lahat. Kaya nga, di ba, pag nagkaroon kayo ng relasyon, pag naibalik nyo yung pagsasama nyo, nakita mo yung kulang, babalik kayo sa umpisa. Di ba sinasabi mo, can we start over again? Di ba? Ibig sabihin nun, dun pa lang sa functions of management, talagang magi-start over ka. Starting over again. Doon mismo sa first step. At yung first step is planning. Now, dito rin sa controlling, malalaman mo kung pasado ka. Paano kung pasado ka lahat? Ibig sabihin nun, magsusustain ka ng operations or yung tinatawag natin na maintenance or magme-maintain ka nung achievement na natapos mo simula first, second step, third step, and the fourth step, which is the fourth function of management, yung leading. Now, lahat ng yon i-evaluate mo under controlling. Lahat ng yon, lahat ng success na nakamit mo dun sa 4 na function, dito sa controlling, mas mabigat pa rin. Kung mabigat si planning, mabigat ang controlling. Bakit? Pwedeng-pwede kang bumagsak under controlling. Pwedeng-pwede mawala lahat ng pinaghirapan mo under controlling. Pero kung ikaw ay magaling na leader, kung
kung ikaw yung madiskarte, maraming pwedeng mangyaring positive. Okay? Kasi, hindi naman natin malalaman kung ano ang mali kung hindi natin susubukan. Tama nga ba? Okay. It also complies measurement and accomplishment against the standard and correction of deviation, if any, to ensure achievement of organizational goals. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standards, and an efficient system of control helps to protect deviations before they actually occur. Ibig sabihin doon, si controlling, kaya nga controlling, di ba? Ibig sabihin nun, kinokontrol mo para hindi siya lumala or hindi siya magkaroon ng isang problema. Now, kung ang sinalo mo ay maayos, kunyari, may binigay sa yung sapatos. Now, maayos pa yung sapatos, makintab pa, makinis, maputing-maputi. Anong gagawin mo doon sa sapatos na yun? Siyempre, kung ano yung sinalo mo, maputing-maputi, dapat, habang ginagamit mo, maputi pa rin. Habang nakikita ng nagbigay sa'yo, maputi pa rin. Kung ano yung nakita mo, kung ano yung sinalo mo, kung gaano kaganda na sinalo mo, ganun din. I-maintain mo yung kagandahan niya. Para yung nagbigay sa'yo, hindi siya madi-disappoint. Kasi, hindi niya makikita na yung binigay ko, yung pinaghirapan ko, na binigay ko sa kanya, inaalagaan pala niya. 'Di ba? Maganda yung ganung klaseng practice eh. Ganon din sa controlling. Ibig sabihin nun, kung ano yung sinalo mo mula dun sa 4 functions of management, dapat i-maintain mo under control. Maganda ang performance ng 4 functions of management, dapat mas gandahan mo under controlling. Kasi doon sa controlling, meron tayong mga tinatawag na performance evaluation. Performance evaluation, kung ikaw ay isang leader, kung ikaw ay manager, at controlling, hindi mo pa maipasa, controlling, nahihirapan ka na, better to start again at the beginning. Ibig sabihin nun, medyo may nalampasan ka siguro, hindi mo siguro naisip, or hindi mo naalala kung ano yung isang function or isang nature of planning, nakalimutan mo yung step niya, kung paano magkaroon ng decision making, maaaring dun ka pumalpak. So, ibig sabihin nun, babalikan mo yun. Babalikan mo yung nature of planning na yun para maging successful ka under controlling. Okay. Meron tayo ditong managerial control. Control is defined to be any process that directs the activities of individuals toward the achievement of organizational goals. Ibig sabihin nun, si control, kinokontrol niya yung isang organizational achievement or yung organizational goals, achieve na nga eh, 'di ba? Ibig sabihin nun, sinalo niya na achieve na. Maayos na, nakaangat na. Ang gagawin niya, papantayan niya? Bababa niya? Hindi. Kung dito, sinalo niya dito, dapat mag-expect pa siya ng mas mataas pa. Hindi ibig sabihin na controlling is iko-control mo lang siya dito. Mag-expect ka na itataas mo pa yung isang organizational goal. Kasi kung nag-expect ka na nandito ka lang, mag-i-stay ka lang dito, mananatili ka lang dito, hindi natin masasabing pag-angat yun. Hindi natin masasabi na successful yung 4 functions of management. Ibig sabihin nun, ibig sabihin ng managerial control or ibig sabihin ng controlling, huwag kang makontento na nandito ka lang. Iangat mo pa. Kasi may iaangat ka pa. May kakayanin ka pa. Or kakayanin mo pang umangat. So, dapat iangat mo pa hanggat merong oras. 'Di ba? Kasi, ang isang business kasi, once na inumpisahan mo, mananatili ka na lang or makukontento ka na lang dun sa kinikita nyong 1M, kung pwede pa palang humigit yun ng 2M, di ba? Para-paraan lang din yan. Now, kung kaya mong iangat, bakit hindi? Now, meron tayong organization or managerial control para malaman natin or ma-evaluate natin kung hanggang saan tayo aangat bilang isang manager, bilang isang leader.
Now, number 1 is establish performance standard or prior to performance evaluation. Ibig sabihin nito is performance evaluation. Controlling nga, 'di ba? Na-hire ka na, understaffing. Na-hire ka na bilang isang manager. Ngayon, pag magko-control ka kasi, meron tayong tinatawag na performance evaluation. Ibig sabihin nun, i-evaluate mo kung kakayanin pa bang umangat hanggang sa dulo. Or hanggang saan pa ba yung kaya niyang iakyat sa taas. Okay? So, the first step is the establish performance standard. Hindi natin sinabing establish is i-establish or performance standard ng isang tao lang. Ibig sabihin nun, performance standard ng isang company or ng isang organization. Isipin mo or evaluate mo kung hanggang saan ba yung hanggang gaano kaganda ba yung naging performance evaluation nila. Gaano kaganda ba or gaano kabilis umangat ng sales natin. Gaano kabilis dumami yung customers natin. Gaano kabilis gumaling yung mga empleyado natin. Gaano kabilis matapos ng mga empleyado natin or ng mga members natin yung isang task na dinedelegate mo sa kanila as a leader. Next step is measure actual performance. Ngayon, i-measure mo. Siyempre, tinignan mo na kung gaano sila kagaling, di ba? Gaano kabilis? Gaano kabilis ngayon? Mas mabilis ba sa deadline? 2 days before deadline? 3 hours before deadline? 4 hours before deadline? Or may mas iaaga pa? Or may mas ibibilis pa? 'Di ba? So, dapat i-measure mo din kung hanggang saan ba yung kaya nila. Kasi, ini-expect mo sa isang tao, ito lang yung kaya niya. Pero hindi pala. Kailangan lang niya ng motivational strategy para mas lumaki yung magiging expectation mo sa kanya. Now, compare actual performance versus performance standard. Lahat naman tayo may level of performance eh. Ibig sabihin nun, nyari, may gusto kang manligaw sa'yo or may ideal man ka. Ito yung mga performance, ito yung mga level of performance sa sinasabi mo or yung ideal man mo. Ito yung mga gustong, attitude. Dapat, pangmati ni idol ang datingan. Dapat, macho, may abs, mga ganyan. Yun yung mga common level of standards natin kapag ka personal life or love life natin. Pero pag sa organization, syempre, ang tinatawag nating level of performance is yung ine-expect mo para sa isang tao or para sa isang company. Syempre, magkakaroon ka nga ng vision and mission, diba? So, dapat meron kang i-expect para doon ka magbabase doon sa levels of performance nila. Doon ka magbabase na expectations mo or magsiset ka ng expectations para doon ka magbabase kung hanggang gaano kabilis sila umangat, gaano kabilis sila matuto, at gaano kabilis sila mag-perform ng kanilang mga trabaho or ng kanilang mga tasks, di ba? And next is take corrective action. If ever man na magkaroon ng problema or if ever man na may mag-give up, if ever man na may mawala, or if ever man na magkaroon tayo ng technical problem, dapat mag-iisip ka na ng possible solution. Mag-iisip ka na ng mga possible actions para ma-maintain mo pa rin or ma-sustain mo pa rin yung level of performance na naabot mo, na na-achieve mo nung tumunton ka ng controlling. Ngayon, paano nga ba? Paano natin gagawin yun? Meron tayong 4 types of control. Dito na tayo. 4 types of control. Ibig sabihin nun, pwede mo pa lang makontrol ang isang pangyayari para hindi mangyari or pwede mo palang maiwasan, di ba? Pwede ka palang magkaroon or mamili dito sa 4 na control na to para maiwasan mo yung isang pagkakamali or maaaring maging isang pagkakamali. Okay?
Number 1 is feed forward or preliminary quality control. Pag sinabi nating feed forward, yun na yung medyo advance. Medyo advance lang Kasi, sabi niya dito, this mode is designed to discover problems before they occur. A manager who schedule leaves on his or her staff in advance in order to meet anticipated workloads on a specific period. Or, it also focuses on the human, material, and financial resources that flow into an organization. Dinidiscover niya yung problem before they occur. Ibig sabihin nun, meron na siyang list. Medyo advanced nga So, meron na siyang list ng possible problems na mangyayari pag nagbigay siya ng task. Tapos, yung possible problems na yun, lalagyan na rin niya ng answer or ng solution. Ano nga ba yung maaaring maging solution if ever na ito ang mangyari? Ano nga ba yung possible na way para maiwasan natin itong problemang to? Kasi, possible nga na mangyari itong problem na to. Ibig sabihin nun, nag-expect na siya na ito yung magiging problem. Hindi lang yung advance mag-isip. Ibig sabihin nun, meron siyang strategical mind. Okay? Bakit? Kasi ginagamitan niya ng diskarte madiskarte siya. Ibig sabihin, puputok pa lang yung bulkan, alam na niya kung saan dadaan yung lava. Diba? Okay. Kumbaga, okay, para makarelate kayo, relate natin sa love life. Dahil dyan naman kayo magaling, diba? Ganito yan. May manliligaw ka, tapos magsiset ka ng standards mo sa kanya. Now, bilang isang babae, sa babae tayo, dahil hindi ko kabisado sa lalaki. Bilang isang babae, magsiset ka na ng mga standards mo, pero magsiset ka din ng possible na makakadistract sa'yo. Halimbawa na lang, gwapo siya. Baka kasi, paano kung babaero? Diba? Paano kung hindi na naman nagtitext. Baka mamaya may babae na naman to. Gaganyan ka. Yun yung tinatawag nating feed forward or preliminary quality control. Kasi hindi pa nga ginagawa or hindi mo pa nga masyadong kilala. Naglalandian pa lang kayo. Meron ka na agad conclusion kung ito ba ay ng babae o hindi. Sa lalaki naman, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi yung mindset kasi ng mga lalaki is hindi masyadong malawak, hindi masyadong malikot, kumbaga sa aming mga babae. Hindi masyadong maraming imahinasyon. Kami kasi maraming imahinasyon based on experiences. 'Di ba? May mga experiences na nangyayari na yun nga, syempre i-expect na namin on the second time na mararamdaman namin or ma-feel namin yung ganong klaseng feelings, 'di ba, or problems. So, ganun ang feed-forward control. Iniisip na. Pero, bago ka mag-isip ng ganun, bago ka mag-isip na may babae siya, syempre, iisipin mo na kung, eto, kahit may babae kaya siya, tatanggapin ko siya. Kahit babaero kaya siya, i-accept ko pa rin. At least, ako pa rin yung mahal niya. Sa akin pa rin siya uuwi. Sa akin pa rin siya mag-chat tuwing gabi. Pero hindi mo alam may ka-chat yan na iba. Char, joke lang. Okay. Punta naman tayo kay concurrent control. Pag sinabi natin concurrent control, this mode applies correction as they come or are needed. Unlike the first one, there is no predictive value that comes with this type of control. An employee who goes up on high structure carefully watches his or her steps and surrounding to avoid falling or being it. It is also the control in which consists on monitoring of ongoing employees or employee activities to ensure their concurrence with established standards. Okay. Si concurrent control, hindi siya advanced. Hindi gaya ni feed forward na medyo advanced. Si concurrent nga Ibig sabihin, current issues or eto yung dumating na problema na, eto na nakita mo na mismo yung problema, nakita mo na mismo kung ano yung pagkakamali. Doon ka lang gagawa ng action para masolve yung problem na yun. Ganon si concurrent control. This mode applies correction as they come
or are needed. Ibig sabihin nun, minsan, si concurrent control, nagkakaroon lang yan ng action or nagbibigay lang yan ng action pag dumating, pag nakita mo, minsan hindi pa. Minsan taliwas pa, 'di ba? Nagbigay nga siya ng action pero taliwas pa. Kaya nga dito as they come or are needed, if kinakailangan. Ibig sabihin nun, gumawa nga siya ng action pero hindi lahat nabigyan ng action. Ganon ang ibig sabihin ng concurrent control. There's no predictive value that comes with this type of control. Pero tinitignan niya maigi. Ano pa rin siya, nag-check pa rin siya or nag-i-evaluate pa rin siya kung ano yung mga possible problems. Kaya lang, hihintayin niya na mangyari muna yung problema bago siya magkaroon ng control system. Next, feedback or output control. Kung sinabi nating feedback or output control, this mode tries to fix a problem after an incident. An employee who discovers a hanging foreign element in the ceiling considers the situation unsafe and so decides to remove the element. It also focuses on the organization. Ayun na nga. Itong si concurrent control, on the spot, pero si feedback or output, nakita na ng lahat-lahat, nangyari na, saka siya gagawa ng action. Ibig sabihin nun, medyo late reaction siya, okay? Nangyari na yung problema, hindi kasi siya nag-advance, hindi kasi siya nag-check, hindi niya chinek kung ito ba ay maaaring mangyari, makadisgrasya. Doon na lang siya kikilos kapag nangyari na yung disgrasyang yun, or nangyari na yung incident. Doon na lang siya magkakaroon ng control. Iayos na lang niya. Kaya nga feedback or output control. Ibig sabihin nun, output na. Nangyari na. Nagawa na. Sa kanya gagawa ng control. Ibig sabihin, the next time na mangyayari ulit, doon na siya magkakaroon ng control. Yung second time around na mangyayari yung incident, doon pa lang magkakaroon ng control. Kasi kung ginawa niya after the incident, hindi yun control. Feedback yun. Magkakaroon lang ng control on the second time around na magkakaroon ng incident or magkakaroon ng problem. Ang late niya, no? Late reaction. Grabe. Next, or last, control. Bureaucratic control, or this mode utilizes rules to fix a problem, or the policies and hierarchy of authority, reward systems, and other formal mechanisms to influence employee behavior and assess performance. Or, these are the use of rules to fix a problem or to influence employee behavior. Ibig sabihin, mas advanced ito kay feedforward. Bakit? Kasi nag-set na siya ng rules and regulations or procedures para maiwasan natin yung ganitong klaseng problema. Okay? Kung si feedforward, nag-set siya ng control or naglagay siya ng possible problem at possible solution, si bureaucratic naman, hindi siya nagbibigay ng solution. Naglagay siya ng rules and procedures para ma-fix yung problema, para hindi na mangyari. So, mas advanced pala si bureaucratic. Kasi yung ginawa niya, rules na para hindi na gawin. Rules na, procedures na, para hindi na mangyari. In case man, na magkaroon ng ganitong klaseng problem. So, yun ang pagkakaiba ng 4 na types of control. Now, kung nakarelate ka sa buhay mo, at least alam mo na kung anong klaseng control ang ginagawa mo araw-araw. May mga late reaction, si late reaction ay si feedback. Meron tayong nandyan na, tapos saka pa lang magkocontrol, ito si concurrent. Si feedback naman, advance mag-isip. Medyo advance. Okay? Matalino. Matalino si feedforward. Kasi, may possible problem, may possible solution. Samantalang si bureaucratic, masyadong advance. Nilagyan na ng rules para hindi na gawin, para hindi na mangyari. Tapos, ang masaklap pa doon, yung naglagay pa siya ng possible na penalty kung sino man ang lalabag sa rules na yon. Okay? So, yan ang 4 na klase ng control.
Now, tapos na natin ang functions of management. Gusto ko, tapusin nyo na rin yung mga um, ibang mga activities and self-test na nandyan para wala na kayong poproblemahin in case man napasahan na yan. Kasi, ayoko ulit na madidelay tayo. Okay? Last time, ang nangyari, habol-habulin natin ito, habol-habulin natin yan. May mga hindi kasi nakikinig sa GC. So, dapat tapusin niya na lahat. Okay? So, tapos na. Next is the functional or next topic would be introduction to the functional areas of management. Pero magpapaalam muna ako sa